how are you? Hello lahat sa mga dito na naman Akires. Sino mo? Well, ano na naman gagawin natin? Wait a minute. Hello again. Ato, na naman tayo. Luto-luto na naman ito yung life natin sa Saudi. Laging ganito. Luto, then linis, alaga, then mamaya-maya na naman. Pahinga saglit. Pag may time, makapagpahinga, hindi makapagpahinga. Kapag wala, sorry, my dear. Siyempre, habang nagluluto ako, nag-aalaga ako. Ganyan. Luluto ko yung pagkain ng alaga ko na may kakain siya. Puro nutritious food like this. Potatoes to. Potatoes na minash ko. Tapos meron siyang ano sa loob. Egg. May egg siya. Sarap yun. So, itong niluluto ko hanggang mamayang hapon. Hanggang mamayang hapon para sa kanya. Kasi 2 times siya kakain eh. Yung alaga ko, nilagay ko muna doon sa kanyang walker. Nag-walk siya. Pero syempre, yung presence ko pa rin, kailangan nag-walk pa rin. Nakabantay ka pa rin kasi anytime baka mamaya maksidente o makabasa o baka ano. So you need to be alert. Lagi yan. Always yan. Kailangan alert to. Sana na pag wala yung mga amo, use ko sa CCTV dito kapag hindi lang din natin yung bata. Hindi ka nila pakikinggan. Ang sabi nila, hindi mo na ano yung keep safe or na po. So, kailangan tayo OFW, kailangan lagi tayong alert ko. Laging fresh yung mind natin, clear. Yun ang mga kailangan natin. Hindi pwede yung kakay-kakay tinutulog. Ako, nagpupuyot din ako, honestly. Kaya lang. Siyempre, pagdating sa trabaho, kailangan gising ka. Hindi pwedeng patinutulog ka. Kasi lalo na kapag may hawak kang bata. Dito kasi sa amin, dalawa lang kami ng kasama ko. So, automatic pa rin kailangan maggawa ako ng gawain na related sa alaga ko. Kasi trabaho bata ako. May mga, ano din kami, may mga, kaming trabaho. Yung kasama ko rin, may alaga rin siyang bata. So, the same lang kami. Siyempre, sa paghihanda ko ng meal niya, kailangan mayroong pang vegetable na naka-steam. Kasi yun ang kailangan niya. Masalo lang pagka-toddler na 1 year old. Tapos, mayroong pang fruit. Kailangan, any fruit mo. Kailangan mayroong pa yun. Hindi pwedeng pag-asa pagkain ng katulad natin. Masalo na yung alaga ko, colostomy patient pa yan. Ka-recover lang. So, kailangan medyo ano yung pagkain niya. Medyo ano natin yung pagkain niya. Kailangan healthy lahat para maging okay yung intestine niya. At saka nga pala mga kabayan, marami akong napapanood ngayon. Mostly nanonood ako sa social media ng mga habang sa mga Pilipino na nakatulong na masyadong nag-aaral sa social media. Naku, huwag naman gano'n. Okay lang magsayaw kasi part din ng pag-happy-happy natin eh. Pero dapat naman magdamit naman kayo ng konti. Huwag naman hindi naman ito Pilipinas eh. Siyempre, sabi mga tao, nag-react lang din kami. So, kailangan maging respect pa rin tayo sa sarili natin kasi para i-respect din tayo ng mga employer natin. Mas lalo na kami, mas hindi kami ganong ganyan. Paano kami i-respeto kung yung ibang kasama natin walang respeto sa sarili? Ito reaction lang to kasi hindi naman ako nag-ano. Marami kasi. Okay lang magsayaw ka naka-short. Pero Diyos ko naman, huwag may ilantad lahat. Diba? Kasi hindi kasi ganun ka luwag ang lugar na pinapatrabaho natin. Sampid lang tayo dito. So, we need kailangan kunting respeto para mataas yung tingin sa atin ng mga tao na pinapatrabahoan natin. Yan ako, reaction lang yun. Kasi marami lang ako napapanood. Kaya minsan, naiinis na lang din ako kasi syempre, yung iba, yung mga tulad yung driver namin, ibang lahi, so, napakakatingin mo. So, parang nadadamay kami, di ba? Na kami matitino. So, guys,
Malapit na rin naman ako matapos. I-prepare ko na lang to. Para in case hindi niya maubos, 2 times ko itong papahiyahain sa kanya. No. Ayan guys, natapos ko na yung kanyang food. Ito yun. Potato yan inside. 2 times yung kakainin niya, kaya 2. Mamayang hapon para sa dinner niya yun. Ito ngayon, tanghali. And then, ito naman yung sinasabi kong vegetable sa inyo. Mamay ko kung yun ko. Ano ito na to? So, dapat lang natin gawin dito is ikakat natin to. Guys. Kasi ang kakainin lang niya rito is yung pinakadahon. Broccoli. Ay! Oh my God, nag-dive. So, yan ang kakainin yung pinaka-broccoli. Okay. So, ikakat natin itong steam niya. Kasi hindi natin kailangan yung steam. Yung pinakadahon lang ang kakainin niya. Ito lang. Kasi yan dahon lang. And then, syempre, yung rice niya. Lagi ako may nakaseparate na rice pa kanina. Kasi yung rice na ginagamit niya is yung malagkit ng konti. Kung tawagin natin na Egyptian rice. Diba lang, matagal siyang lutuin kasi kailangan yung medyo lumambot talaga. Yun ang ginagamit niya. And then, ngayon, tapos na ako sa pag-prepare ng pagkain niya. Naka-prepare na already yung pagkain niya. May papakita ko sa inyo. Nilinisin ko lang ito, pinagkalatan ko. Para yung kasama ko naman, hindi siya magano mahirap. Siyempre, kailangan din sa, ano pa rin tayo, kunting hugas-hugas. Kasi ito yung mga bags na ginamit kong alaga ko kagabi. Yung sa ano, kasi dumidede pa yan paggabi. Yan. So, kailangan natin. So guys, kayo, kung may mga kasama kayo sa bahay, kailangan din yung konting, ano tawag dito, understanding. Minsan, hindi yung naiwasan nakakainitan kayo, masalang parehas kayong busy sa trabaho. Pero wag naman sanang lumalapad na kasi mahirap kung may kasama ka na hindi kayo okay, di ba? So, kailangan lagi kayong okay. Kung meron kayong misunderstanding, kailangan nag-usap kayo. Like us na kasama ko. Hindi ko siya gusto, may gusto, hindi ako gusto sa kanya, kinakausap ko siya. Dinadirect to the point ko siya. Kasi ako, veterana na ako sa abroad. Alam ko yung mga bali ng mga yan. Diba? So, isa naglalabas siya noon na hindi niya kaya. No, kailangan i-comfort natin yung mga kasamahan natin na ganyan para makayanan nila for the sake of his family naman, di ba? Kasi kung hindi natin sila papansinin, baka magkaroon naman sila ng anxiety or depression. So, kailangan pa rin natin tulungan. Yun lang siguro ang kailangan natin maitulong sa mga ano natin, mga kasamahan natin na kasama sa bahay. Hindi yung magpapataasan kayo ng ere, magigitang kayo, hindi maganda yun. Diba? Kumose kasi, sa isang bahay, meron mga may mga favoritism. Alam mo yung mga amo natin minsan. Kasi nagagawa mo yung bagay na hindi kaya gawin ng kasama mo. So, kailangan akong mag-adjust. Yung nakakagawa ng mga ganun, ng mga bagay na hindi niya kayang gawin. Turuan mo siya. Pero kung talagang hindi niya talaga magawa, hindi niya kaya, kaya magagawa. At least i-share mo. Diba? Ganun yung mga dapat na natin. And then kapag minsan, may mga times na nag-uusap kayo, papaliwala ko sa kanya yung ganyan ang ugali ng amo mo, ganito, ganyan. In the nice way. Kasi hindi mo naman kailangan siraan ng amo mo para mag-revenge kayo pareho, diba? Kung meron man na hindi good sa amo mo, natural lang talaga yun. Hindi lahat ng tao perfect. Tandaan niyo yan. May mga tao kahit nag-aano pa ka, ayos yan, kaganda. Meron pa rin lamat at lamat ng kapangitan. Kaya, kapag ganyan, time kayo mag-uusap kayo, tanongin mo siya, diba? Maglabasan kayo ng may tuturuan mo siya, kung matuturuan mo siya. Kasi ganun yung kasama ko. Nag-feel ko naman yung kasama ko kasi first time na siya. Pero sana, maintindihan niya na talagang ganun kasi ginanoy niya yung pinasok niya. So, kahit saan siya pumunta, hawak niya buntot niya.
Hindi siya hindi kailangan na magpakalungod ka sa depression mo dahil ganito, ganyan, ganito. Hindi kailangan gano'n, guys. Kailangan tulungan niyo lang ang sarili niyo. So guys, yun na lang po muna. Kasi mag-prepare na ako ng alaga ko. So I want you to see. Yan, pagkain po ng alaga ko. Okay guys, bye!